pasado. Pero ito ay Magindanawan, isa sa ating ginagamit sa mother tongue-based multilingual education. A grade 2 student mula sa Usman Buanga Elementary School sa Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang mahabagin at maunawain. Assalamu alaikum sa kanilang. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan. Si Hasan ang nakamang. Pagkalabon si Hasan, siya kanugal pa alalayon pagkadalang. Umapagkadalang, nagkaanod suwa. Namula si Hasan, siya kanuligid na lalan. Namalimpyo sa pagsudan na waday nilang. Aman siya kanuligid na lalan. Umanggoy na ang tudong ba ipagmulan ni Hasan. Natatakbo, bakula, banglimpyo. Namaguto ang tubig kakaslagit, so inipamulanin ang mga kayo. Napiyagit, iginawa ni Hasan. Isa agoy na minulan sa nakabos sa limagay. Siya po sa kanin sa ludok na walay nilang. Nagsagipanin, gadalang siya kanu dalapa nilang. Napasat sa kinolan, narinumyo sa kanin siya kanu pagsudan nilang sa sangat anak niya iginawa niya. Ito po ang salin sa wikang Pilipino ng aking kwento. Si Hasan na masipag. Nakatira si Hasan sa lugar na laging binabaha. Tuwing bumabaha ay naaanod ng tubig ang kanilang bahay at hindi makapag-aral. Naisipan niyang magtanim ng punong kahoy. Nagtanim si Hasan sa lugar na nagtanim si Hasan sa gilid ng daan. Naglinis sa bakuran ng kanilang bahay hanggang sa gilid ng daan. Araw-araw ay ganun lang ang ginagawa ni Hasan. Pinagtatawanan siya ng kanyang kaibigan dahil lagi na lang naglilinis at tumubo at lumaki masyado ang mga itinanim niyang punong kahoy. Tuwang-tuwa si Hasan. Isang araw, umulan ng nakaabot sa 5 araw. Nasa loob lang siya ng kanilang bahay. Napansin niyang di na bumaha sa kanilang lugar. Nang tumigil ang ulan, lumabas si Hasan sa kanilang bakuran at masaya. Hanggang doon lang po ang aking nunod. mamaya meron tayong pagsusulit, ha? Maraming salamat, Nazla. Ngayon naman, meron tayong isang kwento sa Filipino. At ang ating kwento ay tungkol sa punong kawayan. Ang magbabasa ay si Iyanla Faith Inta, grade 3 student sa Cerro Central School sa Cotabato City. Magandang hapon po, mga panauhin. Ako po si Iyanla Faith Inta. Siyam na taong nag-aaral sa Cerro Central School, Cotabato City. Ang kapagat ng aking kwento ngayon ay ang
ako maganda. Kahit malayo, ako ay kitang-kita na. Wika ni Kabayer. Ako ang ina ninyo. Widang puno. Wala pa na ang mga dahon. At nabunga. Teka, awa-awa naman si kawayan. Payat na. At wala pang bulaklak. At bunga. Tingnan ninyo. Wala siyang kakibo-kibo. Lalo na siyang nagmumukhang awa-awa. Wika ninyo. Nagtawanan ang mga punong kahoy. Pinagtatawanan nila ang punong kahoy. Nagalit si hangin sa narinig na usapan ng mga punong kahoy. Pinalakas niya ng pinalakas ang kanyang pag-ibig. At isang oras niyang pagpagalit ay nalagas ang mga bulaklak. Nahulog ang mga bunga at nangakuan ang puno ng mayayabang na punong kahoy. Tanging ang mababang loob, si kawayan, ang sumunod-sunod sa ihip ng malakas na hangin, ang nakatayo at di nasalita. Tulad ng nasa kwento, tanging ang mababang loob na si kawayan, ang sumunod-sunod sa ihip ng malakas na hangin, ang nakatayo at di nasalita. Alam niyo ba ang magandang aral sa kwentong ito? Ang kababaang loob, papuri ang dulo. Surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadu rahmani alladhina yamshuna alal ardi hawna wa idha qatabahumul jahiluna qalu salama. Ang mga sumasampalataya sa Allah ay yaong mga taong naglalakad sa ibabaw ng lupa na nagpapakumbaba at walang kamalayan. Na kung may nagsasabi ng masama sa kanila, ang sagot nila ay kapayapaan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Yanla, sa iyong kwento tungkol sa kawayan at lalo tigit sa mabuting aral tungkol sa kababaang loob. Ang ating namang pangatlong kwento ay sa salitang Ingles. This is the story of the stone cutter by, we will call Adlanina Ebus, grade 3 student from Cerro Central School, Cotabato City. Good afternoon, honorable guests. I'm Adlanina Ebus from Cerro Central School, District of Cotabato City Division, Region. I'm very thankful to have you today and very much privileged. Once there was a
clouds, the righteous under the heavy rain. People run to rocks untouched by the power of their own God. The rocks are more powerful, either a rock. Heaven heard his prayer. He touched and took the powerful sides of the rock. The man opened his bag. He pulled out a chisel and a hammer. He began. The stone cutter was surprised. Here is somebody more powerful than a rock. The stone is more powerful than the rock. The winds and skeleton can break the rock. I wish I were this man. He felt powerful. He felt as if of God as he shook the rock. When he reached home, he felt it was beautiful and comfortable. His wife was lovely and sweet. How beautiful were his children. He took his children in his arms. She was beautiful and sweet. The two children looked at each other. Gratitude helps us to slow down and to enjoy what we have, rather than always waiting for the next wish to come true. Gratitude can help of what we have for long been yearning for. So, let's use gratitude to learn. Surah Al-Nahl, the Beast, chapter 60. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ whatever blessings and good things you have, it is from Allah. Then, when harm touches you, unto Him, you cry aloud for help. Gratitude is knowing that whatever we have is from Allah. Thank you and wassalam. Thank you, Adnanina. We would like... Siyempre, mas magaling silang tatlo sa akin, no? Nung uli ako nag-practice nito, mga over 10 years ago. Kaya si Bolet ang mas nakakaalam pa rin. Salamatan ko lang si Bolet. Ako hindi dahil sa kanya, hindi tayo na-imbide dito. Tsaka si Brother Armin. At siyempre, sa ating, nakaka-impress naman itong mga nauna sa akin. Bakit itong mga principal natin at guro, sabihin nyo, eskwelahan ko, walang kakwenta-kwenta. Tapos ang kwento natin. So, ang title nga nung ating babasahin ngayon ay Halo-Halo Espisal. Lahat ba kayo nakakain na ng halo-halo? Meron bang hindi pa nakakain ng halo-halo? Okay. Kulang pa pala. Okay. Ito si Jackie. Nakahiga ako sa kama, masama ang pakiramdam. Lunes ngayon at Sanlinggo na akong nasa bahay at may sakit. Gusto ko nang makita ang araw. Gusto ko nang makasama ang aking mga kaibigan. Gusto ko nang maglaro sa daan. Binigyan ako ni Mama ng gamot at nagpatong siya ng malamig na bimpo sa aking noo. Sagot ni Jackie, ang pait ng gamot. Sagot ng kanyang ina, baka katulong ang gamot para guminhawa ang pakiramdam mo. Sabi niya habang naghahandang pumasok sa trabaho. Uwi ako ng maaga at bibili tayo ng pizza. Mag-isip ka ng masayang lugar, Jackie. Kaya pumikit ako at inisip ang pambihirang kusina ni Lola Itang. Ang kusina ni Lola Itang ay laging masaya. Isipin ko lamang ay napangiti na ako. Kung mainit sa tag-araw, kung malamig sa tag-ulan, pati na sa iba pang araw sa pagitan, masaya ang kusina ni Lola Itang. Laging magaan sa pakiramdam. Lalo na tuwing merienda. Pagkagising ko pagkatapos ng siesta, kapag unti-unting buwababa ang araw,
sa malinis na langit sa ibabaw ng bukirin ng mga tubo. Kamusta, Jackie? Isang malumanay at kilalang boses ang bumulong sa tenga ko. Pagmulat ko, nakita ko si Lola Itang na nakangiti sa akin. Nagmula pa siya sa kanyang pambihirang kusina para makasama ako rito sa lungsod. Cute ba si Lola Itang? Ay. Siyempre, merienda time. Sabi ni Lola Itang, nagugutom ka ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola Itang ang isang plato na may nitinit pang bibingka na nakabalot sa dahon ng saging. Na tinayatang sa init ng baga. Salamat po, Lola Itang. Sabi ko habang masayang buwabangon. Nagbudbud ako ng ginadgad na niyog at agad bumuti ang pakiramdam ko. Nang kainin ang mabangong kakanin na may pira-pirasong na maalat-alat na kesong puti at itlog na pula. Salamat sa pagdalaw niyo sa akin. Dito muna ako, sabi ni Lola, para gawang ka ng paboritong mong kakanin para gumaling ka na. Kahit nakasama ko rito si Lola Itang at malayo siya sa kanyang tahanan sa probinsya, dala niya ang hiwaga ng bukirin ng mga tubo at pambihirang kusina. Martes, pinakuluan niya ang isang kaldero ng champurado at inihain na may kasamang tuyo. Okay ba pag tuyo at champurado? Miyerkules, naghanda siya ng ensaymadyang tikib sa mantikilya, asukal at ginadgad na keso. Medyo maliit yung ensaymada niya. Huwebes, nagprito siya ng saging na turon, malutong at nababalot sa tunaw na asukal. Biyernes, ang pinakagusto kong araw. Araw ng halo-halo. Naghahalo si Lola Itang ng iba't ibang sahog sa matangkad niyang baso na panghalo-halo. Sa pusod ng baso, napapunta ang garbanzos at munggo. Sunod ang mga hiwa ng minatamis na saging. Malatang nata de coco, pula at berdeng gulaman, mahalimuyak na langka. Sangkutsarang haleang ube at isang hiwa ng leche flan. Pinupuno ni Lola Itang ang baso ng kinaskas na yelo. Isang buhos ng gatas mula sa lata ang lumulusaw sa yelo at nagpapadali sa paghalo gamit ang aking mahabang kutsara. Isang nakakaliw na pag-ikot na mga kulay, pula at dilaw at lila at lungtian. Lumalangot-ngot ang yelo sa aking ngipin. Ang mga prutas, matamis at magata. Ang leche flan, malambot at matamis sa aking dila. Tunay na hiwaga. Kinahapunan, pag-uwi ni Mama mula sa opisina, inilagay niya ang termometro sa aking bibig. Inalis niya ito at ngumiti. Inilagay niya ito muli upang makatiyak. Inalis niya ito muli at ngumiti. Magandang balita, Jackie. Magaling ka na, sabi ni Mama. Mabisa ang gamot. Tumingin kami ni Lola Itang sa isa't isa at ngumiti. Alam namin hindi lamang ang gamot ang mabisa. Malaking bahagi nito ang pagmamahal ni Lola Itang at ng maraming mahiwagang kakanin mula sa kanyang pambihirang kusina. Diyan po nagwawakas ang ating kwento. Gusto po ninyo silang tanungin at magbigay ng pagsusulit? Hindi po yata nakinig eh. Maliban sa nagutom kayo doon sa kwentong yun. No? Ano pa kaya pwede natin mapulot doon sa kwentong ito? May volunteer? Wala. Wala tayong volunteer. Sige, Paul, diyan ka na lang. Malakas naman boses mo pala yun. Masarap.
Ano ba, ano ba? Tama, masarap. Parang, sinasabi mo yata kay Congressman Bonnet eh, pwede ng merienda time. Yes, sir. Meron pa? Hindi ba alam yun? Yung tayong lahat ng mga tao, kailangan kailangan tayo magmahalan talaga. Malaki ang mararating natin kung nagmamahalan tayo sa isa't isa at nagtutulungan. Si Jackie may sakit, inaalagaan ng nanay. Karamihan sa atin, nararamdaman yung pagmamahal mula sa nanay muna natin. Di ba? Siya tumuturo sa atin kung paano magmahal sa isa't isa. Paglaki naman natin, tayo rin ang nagmamahal sa ating kapwa. Yung may problema, tinutulungan natin. No? Eh parang pinalalaki na rin natin sarili natin, tinutulungan rin natin sarili natin. So dito, may lola si Jackie, si Lola Itang, lumuwas dahil nag-aalala sa karamdaman ng kanyang apo. At talagang daman-daman ni Jackie, no, kung ilan man ang pangangailangan niya, nandyan ang kanyang ina, nandyan ang kanyang lola, at iba pa niya makamag-anak at kaibigan na talaga magmamalasakit sa kanya. Okay. Ngayon, siyempre, sa umpisa, tulad nyo, nung binabasa ko yan, hinahanap ko yung halo-halo, hinahanap ko yung bibingka, hinahanap ko yung champurado, hinahanap ko yung turon. No? Pero huwag natin kalimutan, yun paraan lang para padama sa atin ng pagmamahal ng ating mga magulang at ating mga lola. Okay? Importante yun, habang lumalaki tayo na hindi pwede tayo magsarili, kailangan unawain natin at alagaan natin ating kapwa. Okay? Magandang hapon sa inyo ulit. Sasabihin natin, Salamat ulit sa inyo.